Amen. So kung maalala nyo, last week, ano ang ating pinag-aralan? Tungkol kay David, di ba? Na i- i- ipinasa niya yung kanyang trono kanino? Amen. Kay Solomon. Ninais ni David na David intentionally want to build the temple of the Lord. Pero anong sabi ng Panginoon? You are a man of war and your hands are full of blood. Yung itatayong templo is temple of peace and comfort. Kaya hindi pinayagan ng Diyos na ang magtayo ng templo ay si David. At ang pinili ng ating Panginoon ay sino? Ang kanyang anak na si Solomon. And let us take note on this obedience of David, may mga tradition siyang binuwag nung time na yon na hindi madali para sa isang hari. Ano yon? He break the tradition that whoever is the eldest son should inherit the throne. Di ba? Solomon is not the eldest son of David. David have 19 sons. At ang isa nga doon, yung unang anak niya, kay Bathsheba na namatay. Kaya 18 na lang sila. At alam natin na si Solomon ay pangalawang kapatid o bunsong kapatid nung namatay na batang yon kay Bathsheba sa nanay niya, na ang alam natin na yun ay bunga ng pagkakasala ni David at ni Bathsheba. Pero binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na siya ay muling magkaroon ng anak through David, si David through Bathsheba, at ang anak nga nila ay si Solomon. Kino-consider na pinakamayamang hari, pinakamatalinong hari. Amen? Ngayon, itutuloy natin itong usapan. Next week, i-discuss namin sa inyo about the great temple. No? Kasi ngayon, ang pag-usapan natin is legacy of continuation. No? Legasiya. Pag sinabi niyong legasiya, ano ba ang pumapasok sa ating isip? Merong ibinabahagi mula sa mga ninuno, may ibinibigay papunta doon sa future. Legacy of continuation, kung mapapansin niyo, may nakalagay dyan, vision and execution. Sa buhay ni David at ni Solomon, makikita niyo yung intervention o yung pagsama ng Panginoon sa mag-ama na ito. Yung pinangarap ng ama, tinupad ng anak. At ito yung napakamasarap makita. This is the thing that we can consider that believe on that perfect moment. Ano yung perfect moment? That perfect moment is when the dreamer, David, and the dream, yung ipapagawa kay Solomon, is one. Ulitin ko ha. That perfect moment is when that dreamer and the dream become one. Ibig sabihin, natupad na. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kung walang sumunod na anak, na si Solomon, hindi matutupad ang pagbubuo ng templo na ito. The same with Jesus. If Jesus didn't obey God the Father, na sundin ang kanyang purpose, bakit siya ipinadala sa mundo, sabi sa Biblia, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. No? At yung shedding of the blood ay bunga ng ano? Tingnan niyo po itong trend para maunawaan niyo ng malalim. Ano ang meron kay Jesus Christ nung siya nagpapako sa krus? Hinubad niya ang pagka-Diyos niya. 100% man, 100% God. Ano ang dala niya nung siya nandun sa krus? Obedience and submission. Sa time ni David and Solomon, sa tingin niyo mga tatay, masarap bang maramdaman? Ikaw ang hari? Ikaw ang talagang nakipaggera? Ikaw ang nag-ipon ng lahat ng ito kayamanan? Sabi sa Biblia, pinag-ipunan talaga ni David. David accumulate all this wealth, the gold, the silver, the bronze, at hindi siya nagpakasasa doon. Inihanda niya yung susunod na henerasyon.
Dahil naniniwala nga siya, ang intention niya magtayo ng bagong templo ng para sa Diyos. Kasi dati, kung maaalala nyo, ang tabernacle, nung hindi pa siya templo, ay tent. Sabi ni David, ako nakatira ako sa napakagandang tirahan. Bakit ang bahay ng Diyos ay tent lang? Diba? Pero may purity hinahanap ang Diyos. Hindi dahil nire-reject niya si David, pero may purity siyang hinahanap. At ito yung pag-uusapan natin. When we say legacy, it refers to the spiritual, moral, and material inheritance passed down to future generation. Ipinasa. Okay, maalala nyo, maririnig nyo, it's not just a material inheritance, it's the spiritual and moral. It is not just about financial wealth. It emphasizes modeling a life of faith, wisdom, and God's grace so that descendants are influenced to follow God's ways. Nakasulat ba yan sa Bible? Palagi nyo na itong naririnig sa akin. Yung definition nito, kaya siyang i-sum up nung verse na Malakias o Malakay 2:15. That we become one, pinag-isa ang lalaki at babae to produce godly children. Ito yung sinasabi dito. How can you leave a legacy kung ang pamilya nyo ay walang pagtingin at pananaw at pagtanggap sa nagbibigay ng legasiya? Sino ba ang nagbibigay ng legasiya? Ang Diyos. Okay? So, before that, gusto ko lang ibigyan kayo ng summary nitong dalawang to. Yung 1 King, chapter 5 to 8, and 2 Chronicles, chapter 2 to 4. Mahaba kasi pag inisa-isa natin yan. Okay? Alam natin na ang nagplano ay sino? Si David. Yung architectural design, pinlano niya yan, yung mga kailangang gamit, inihanda niya na yan, pero with guidance of Of God. Ang Panginoon ang nag-anoint kay David, sige, gawin mo yan, pero hindi ikaw ang magtatayo ng templo. Ang iyong anak na si Solomon. Ang sabi dito, pag pinag-aralan niyo yung gusto ko makita niyo dito yung principles, kapag merong gustong ipagawa ang Diyos sa atin, mga magulang, makinig po tayo, mga anak, makinig tayo. Pag may gustong ipagawa ang Diyos sa atin, okay, malalaman nyo na hindi paraan natin, kundi paraan ng Diyos. Diba? Kaya maraming na-inventong tradisyon na hindi naman pinapagawa ng Diyos. Dito, pag-aaralan natin na kung anong ini-hand over ni David kay Solomon, yun ang ginawa ni David. Okay? Iisa-isahin ko yung chapter pero summary na lang para makita nyo lang yung dashboard o yung ibig sabihin overview. Okay? Dito sa 2 Chronicles 2 verse 4, wala dyan, Ikukwento ko na lang sa inyo, pero sulat nyo lang. 2 Chronicles 2, chapter 2 hanggang 4. Sinasabi doon, King Solomon's monumental preparation and actual construction of the temple in Jerusalem. Pag binasa niyo yung chapter 2 and 4, diyan nyo makikita kung paanong ang anak ay sumunod sa iniwan ng ama na plano. Gaano ba kahalaga na ikaw ay maunawaan mo yung ibinigay na plano sa iyo ng anak? Katulad sa atin, bilang mananampalataya, ano ang plano ng Diyos sa atin? Bilang mananampalataya, to have a future na punong-puno ng pag-asa. Yun ang plano ng Panginoon. But when you go outside the Word of God, God is not obligated to bless us. Pag tayo ay nag-umpisang, sabi ng matatanda, kumilo, o lumiko doon sa salita ng Diyos, ang Diyos daw ay hindi obligado na tayo i-bless. Pero tingnan nyo, pag tayo ay nananatili sa salita ng Panginoon, kahit minsan eksakto lang ang pera, mararamdaman nyo may kapayapaan. Kesa naman sobra-sobra ang pera pero hindi mo malaman kung saan mo itatago yung maleta. Okay? Ngayon, pagdating sa chapter 2, naunawaan ni Solomon na hindi niya kayang tapusin o hindi niya kayang pasimulan ang templo ng siya lang.
Bilang hari nung time na yon, ulit, ilang taon si Solomon nung naging hari? Sabi ng Biblia, from 14 to 16 years old, napakabata. Okay? At sabi ng Biblia, dumating pa ang 4 na taon bago niya nasimulan. Tingnan niyo kung gaano katagal ang preparasyon na ginawa ni David. According to the Bible, it took him 4 years to start the temple. King na siya, but 4 years pa bago niya nasimulan ang templo. Why? Ang ginawa niya, pagdating dito sa 2 Chronicle, chapter 2, kinausap niya yung mga bansa na kailangan niyang pagkunan ng mga materyales. At ang sabi ng Panginoon kasi, ang ipapagawa mong templo ay ang gagamitin mong kahoy ay cedar wood. Yung cedar wood, for our information, siya ay isang klase ng kahoy na hindi kayang sirain ng kahit anong hayop. Hindi siya nabubukbok, hindi siya termite. But the problem of Solomon, wala silang cedar tree sa Jerusalem. So kailangan niyang kunin sa malayong bansa, which is Lebanon. So kailangan niya makipag-usap sa hari ng Lebanon, nakipag-trade siya doon. Nagkaroon sila ng trading. Dati, hindi bayaran trading. Papadalan siya ng mga kahoy, pero ang kapalit nun, trigo, asin, oil, olive oil, yun ang mga kapalit na pagkain. Trading dati, kaya trading. Itine-trade off yung mga produkto. In short, naipon yon. Okay? Yan yung sa Chronicles. No po? Sa 2 Chronicles chapter 2 to 4. Ngayon, ano yung landscape pagdating doon sa 2 King, sa 1 King, chapter 5 to 8? Bago natin umpisahan, ano? The same ang sinasabi sa Kings and Chronicles. Sinasabi na si Solomon ay nag-prepare. Kaya mga kapatid, mga anak, walang kapalit. There is no alternative for preparation. Hindi natin pwedeng i-shortcut ang preparation. Amen? Ano man ang ipagawa ng Panginoon dito sa atin sa Bacoor, sama-sama nating babaybayin yan. Bahala ang Panginoong mag-fast track. Nakita niyo naman din, hindi naman din talaga tayo, mapapansin niyo po, kaya po pag nakausap po natin ng ibang mga churches natin, lalo na nagpunta kami ng Isabela, isa lang ang sinasabi nila sa ating church. Bago lang tayo, di ba? Pero sabi nila sa atin, nakaka-bless yung church niyo po, Pastor. Sabi ko, pinagpala ng Panginoon. All glory to the Lord. Ano po? Kasi kung mapapansin niyo po, parang hindi talaga tayo nag-umpisa sa rock, sa bottom. May inihanda na ang Panginoon dito. No? At yung pagkahanda ng Panginoon, ganun yung effect. Pag may ama ka na naghanda sa gagawin mo, yun ang palatandaan na binibless ka. Katulad ng ginawa ng ama na si David kay Solomon. Hindi na kailangan magpakahirap pa bago mag-umpisa ng proyekto. Inihanda na ng ama. Amen? Okay. Ipin-repair, ikinonstruct, sinabi na kailangan, for example, mga anak, mga kapatid, ito yung sanctuary, ito yung temple. May 3 bahagi kasi yun Porch, Holy, and Holies of Holies, may 3. Yan ang pag-aaralan natin sa susunod para maunawaan natin. Ano ba ang impact niyan? Sinabi sa kanila na ang buong loob nito ay babalutin ng ginto. Imagine ninyo, mga kapatid, gaano karaming ginto ang gagamitin para mabalot yan. Coated siya, coated. Yun ang sabi sa Bible. Binalot ng ginto. Inilay down yung ginto doon sa sahig, sa poste, sa dingding. Alam niyo po, ganun talaga ang Diyos pag may gustong ipagawa sa atin. Bibigay sa iyo yung detalye, kailangan sundin mo for you to be blessed. Nung sinabi ng Diyos kay Noah, ganito ang sukat ng barko, dito mo ilalagay ang bintana. Naalala niyo nang nagawa ng barko si Noah, yung Noah's Ark?
At pag binasa nyo yung chapter na yun, sasabihin sa bandang huli, and Noah did everything that was instructed to him. Ginawa ng lahat ni Noah ang binigay na instruction sa kanya. Pag binasa nyo rin to, Kings and Chronicles, sasabihin nyo sa bandang huli, tinupad ni Solomon ang lahat ng plano na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Kaya, legacy of continuation. What is the breaker of the legacy? Ano ba ang pumuputol sa isang legasiya? Simple lang, mga kapatid. Hindi kailangan ng high intelligence para maunawaan natin. Ang pumuputol sa legasiya ay ang hindi pagsunod o disobedience. Maganda ang intensyon ng ama, pero kaya kung hindi sumunod si David, si Solomon, maitatayo ba ang isang templo? Hindi. At kung mababasa nyo yan sa bandang huli, sabi ng Biblia, bumaba yung parang usok na puti sa loob after nilang maipasok yung Ark of Covenant. Kasi kaya ginawa yung templo na yun. Di ba yung Ark of Covenant? Napipicture nyo ba yun? Yung may dalawang angel sa taas na ganon. Balot din ng gold. Di ba? Doon nakalagay yung yung staff ni Moses na tumubo. Nagkaroon pa ng tubo kahit patay na siya. Di ba? I mean, nag-sprout pa. 10 Commandments at ano pa? Mana. Yung nandun sa loob. Okay? Dati, nakalagay lang siya sa tent. Yun yung naisip ni David, ako, ang ganda ng kalagayan ko, ang ganda ng bahay ko, bakit yung Ark of the Covenant nasa tent lang? Kaya siya nangarap na ipatayo ang... At anong palatandaan na tinanggap ng Panginoon yung offering na yon? Bumaba yung Holy Spirit. Bumaba yung, sabi nila, a cloud. Yan, bumaba. Meaning, ang message kay Solomon, I accepted your gift. Okay. So ngayon, nakita nyo na po yung landscape. Pag-usapan natin ngayon, may inihanda kaming 500 slide eh. Konti lang po yan. Okay. Bilang introduction, sabi dito, principles for doing God's work. Kayo, mga trabahador, tayong mga nagtatrabaho, tayong mga nag-aaral, we have to understand, kala mo ang maganda sa Bible, pag binasa mo ang Bible, hindi lang siya applicable sa work o hindi lang siya applicable spiritually. Both in our spiritual life and our secular life, fitted ang Bible. And mind you, 2,000 years ago, nung isinulat to, kinonfile to, 150 years ang pag-itan ng bawat isa. Hindi lang isang author ang nagsulat. Pero makikita nyo mga kapatid, mga anak, kung magdidig in kayo sa Bible, wala kayong makikitang contradiction dito. Pero tayo ngayon, sa panahon natin, kahit magkakasabay tayo pinanganak, kahit nga kambal nag-aaway, di ba? Pero ang salita ng Biblia, walang contradiction. Ang tawag natin doon, inspired harmony. Kasi this is inspired by God, breathed by God, and good for teaching and for correction. Okay? And sabi sa Hosea, whoever rejected knowledge, kaya napapahamak. Ngayon, tingnan niyo po dito. Principles for doing God's work. It teaches that divine assignments require a thorough preparation. Halimbawa, hindi na tayo pupunta sa iba. For example, buhay ni Kuya Grover, buhay ni Kuya Christian. Tayong lahat dito, buhay ni Kuya Mark. Yung mga dating buhay nila, dating buhay natin. Kung wala tayong malalim na pakikinig, hindi tayo mape-prepare. Tama ba? Hindi tayo mape-prepare. Kaya ka nga nasa ganung kalagayan kasi hindi mo kaya Tapos ayaw mong makinig. Kaya hindi ka ma-prepare. Pero tingnan niyo ang ginawa ni Solomon. He is considered, naalala niyo nung kinausap siya ng Panginoon, anong sabi?
Ito yung transition natin next week eh. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Dahil hindi mo hiningi ang mahabang buhay, patayin ko ang kaaway mo. Kasi hari siya, hindi ba? Ang ina-expect siguro, ha? Hindi mo hiningi ito na pati kaaway mo patayin ko, ibibigay ko sa iyo lahat. Wisdom, understanding, strength, influence, pati yung military access mo, ibibigay ko yan, sabi ng Panginoon. Pero kasi bakit? Nakita ng Diyos yung sincerity ng puso ni Solomon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng kaalaman paano ko mapaglilingkuran ang mga ito. Kasi alam niya eh. Between 14 to 16 years old, sabi ni David, my son is so young and in experience. Kaya binigyan siya ng katalinuhan ng Diyos. Ngayon, principles in building, sabi dito, divine assignment requires thorough preparation. Ayan. Thorough preparation. Tingnan niyo po intentional collaboration. Kaya tayo, mga workers, mga anak, okay? I know that you are not the same from each other. Hindi tayo pare-pareho talaga. Iba kinalakihan natin. But you will, tandaan niyo itong sasabihin ko, you will respect each other. May mga differences tayo, yes. At alam namin, dadating ang time may kiskisan dito sa loob ng church. Pero ako'y nananalangin at ako'y nananalig sa Diyos. God will overcome. Normal yan. Kasi, di ba naalala niyo yung teaching natin about the life of man? Hindi, ang buhay ng tao ay hindi parang gulong na minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ang teaching sa Bible, ang buhay ng tao is like a spiral thing. An upward spiral thing. Mag-uumpisa ka sa mababa. Nung una, maliit pa lang yung pangunawa mo. Pero dahil natututo ka sa pagkakamali mo, natututo ka makinig, kuminsan susubo ka uli, pero matututo ka, madadapa, matututo ka ulit. Mapapansin mo, yung spiral thing pataas ng pataas at palawak ng palawak. Kaya may wisdom, yun kasi yung essence ng wisdom. Na ina-apply mo yung natututunan mo out of your life by the guide of the Holy Spirit. Yun ang wisdom. Hindi wisdom yung internet. Knowledge yan. Pag tinanggal mo sa knowledge mo, yung guidance ng Lord, wala kang wisdom. Tandaan niyo yan, mga anak. Okay? Yung information can give you academic excellence. But it cannot give you spiritual excellence or excellent in the spirit. Okay? Now, simulan natin. Principle in building the temple. Number 1. Tapusin ko lang to. Collaboration, pakibalik mo. And supreme focus on God's presence over human glory. Yung principles for doing God's work, make sure that the principle na ginagamit mo to do the work of God is principle from God. Not from our own understanding or knowledge. Principles in building the temple. Okay? Number 1, obedience to divine blueprint. May inilagay ng pattern sa atin. Kung paano ang gagawin natin. Okay? Number 1 principle, yung 1.1, God's work must be done according to God's instruction. Nakakita ba tayo na nagprito? No, sabi, instruction, frying. Magpiprito ka ng halimbawa manok or tosino. Na ang gagamitin mo tubig? Hindi prito 'yon. Nilaga mo or pinakuluan mo lang. So iba yung instruction. Okay? God's work must be done according to God's instruction. You wanted to be saved. Okay? Be aware, be alert, ha? You wanted to be saved. Pero gusto mong masave sa paggawa ng mabuti. Masasave ka ba?
Mga kapatid, review tayo. Gusto mong masave. Gusto mong makasama ang ating Panginoon. Pero ang paraan mo para ka masave, magpapakain ka ng mahirap, magbibigay ka ng mga donors. Pero pagdating sa salvation, tingin nyo kaya masasave kayo dahil sa paggawa ng mabuti? Put that in your mind. Maliwanag ang Biblia dyan. Ephesians 2 verse 8. That salvation is by grace, through faith, and not of yourself. Tandaan niyo yan. Ephesians 2:8. And not of yourself, so that no one can boast. Ngayon, mga kapatid, ano ang biblical context nito? The temple was not product of human imagination or modern innovation. It was built following the specific architectural and spiritual plans that David received from where? From the Spirit and passed down to Solomon. Pag binasa niyo po yan, basahin natin yung 1 Chronicle na. 1 Chronicle 28, 11 and 12. Okay. Tingnan niyo po dyan yung pag-hand over ng ama, no? At yung ginawang pagsunod ni David. Kahit siya ang may gusto ng, even though David wanted to build the temple, sa tingin niya siya dapat ang magtayo. Pero sinabi ng Diyos, no. I chose your son Solomon to build the temple. Anong ginawa ni David? Obey. Sabi dito, then David gave his son Solomon the plans for the vestibule. Sa ibang salita, ang vestibule ay vacant space or aisle. Parang ganito. Kasi pag dati kasi, pag malalaki ang building, merong malaking patio. Ang tawag dyan, patio kung tawagin o daanan. Yan yun. Vestibule, its houses, its treasures, its upper chambers, its inner chambers, and the place of the mercy seat. Mga kapatid, nakahanda na. Ipinasa na lang ni David sa kanyang anak. Pagdating sa 12, and the plans for all that he had by the Spirit of the courts of the house of the Lord, of all the chambers all around, of the treasuries, pati kayamanan. Pag nakita nyo dyan, no? May picture ba tayo dyan? Yung merong kayamanan doon? Parang alam ko meron eh. Pakicheck mo nga kung meron. Hindi yan, nak. Yan yung temple. Yan yung temple natin. Yung kayamanan, yung may mga gold, yung mga nauna pa natin. Okay? So, ganun ang ginawa nila. Inipon nila ng inipon yun. No? Yan yung nabuo ng templo. No? Yan yung nabuong templo na kung saan dyan iminimit ng Panginoon. Yan. O kung makikita nyo, di ba? Lahat. Sabi, pati yung treasure. Pati yung kung paano gagamitin, saan nakalagay ang treasures, sinabi na at niligay na at ibinigay na. David passed down to Solomon. And sa 12, sabi dito, the house of God and the treasuries of the dedicated things. Ayan yun. Yung dedicated things, yan yung nakalaan. Ibig sabihin, sa ibang word, allotted treasures o dedicated things. Allotted treasures. Okay? So, para makita natin, cross-reference tayo. God's process requires wisdom and understanding. Sa 1 Chronicle 28 verse 19, sabi diyan, all this said David, the Lord made me understand. Church, I want you to understand what's happening to David at this time. Hindi madaling unawain na lahat ng pinagpaguran ko, ibibigay ko lang sa anak ko. Pero sabi ng Biblia, sabi ni David, the Lord made me understand in writing by His hand upon me all the works of this plan. Kaya alam nyo, totoo talaga eh. Sabi ng Biblia, David came from the heart of God. Yung pangako ng Diyos kay David, hanggang ngayon, hindi niya yun nilubayan. Yung promise ng Panginoon kay David hanggang ngayon. No? And number 2,
So, yan yung number 1, mga kapatid. Ulitin ko, obedience to divine blueprints. Sa panahon natin ngayon, sige, application. Ano yung divine blueprints natin? I want you to see this. What is our divine blueprints? Ano ang manual of instruction natin? Ito ang blueprint. Sundan lang natin to. You can never go wrong. Pero pag lumabas tayo dito, sabi ng Panginoon, I am not obligated to bless you. Okay? So number 2 tayo. Okay? Nak yung radical preparation and excellence. Okay. Let me just define to you the word radical. Nandiyan ba? Yun. Okay? Lalo yung mga, sabihin na natin 40 and above or 50 and above. Ano ang pumapasok sa atin pag narinig niyo yung sa word na radical? Diba? It has something to do with political view. Ano ko, mga radical yan, mga leftist yan. Tama? Pero biblically, pag inalam niyo yung root word ng radical, para mawala na sa isip niyo yung contamination ng mga political views. Radical came from the Greek word radex, means root. Kaya ang sabi dyan, radical preparation. Inuugat mo, root, inuugat mo ang talagang problema para tama ang preparasyon mo. Sabi nga ng matatanda, pag ikaw ay may dinadamdam, pag tama ang sabi, tama ang advice. Pag mali ang sabi, hindi ka ma-advise ng tama. Okay? So ngayon, meron ditong dalawa. So, be ready. Daniel 5:12 at saka Daniel 6:3. It's about the excellent spirit. Exceptional wisdom, humility, and faithfulness. Basahin natin. Ano po? Sino makakita? No? Daniel 5. So, ano yan? Sa Old Testament. Gusto ko makita nyo to. Alam nyo po kung bakit. Daniel proved to us na kahit nandito tayo, no? Sa wicked world, you can stay righteous and holy. Kasi sabi sa Biblia, 4 na king ang pinagsilbihan ni Daniel. 4 kings. Hindi lang yon. Yang 4 na haring yan ay hindi mananampalataya. Pero bakit pinabayaan ng Panginoon na magsilbi si Daniel sa mga hari na hindi naman mananampalataya? Anong sabi ng Panginoong Hesus? Ba't siya pumunta ng mundo? I came not for the righteous. Ako'y dumating para doon sa mga nangangailangan, mahina't naliligaw. Amen? Kaya wag po tayong manghinawa, mga kapatid. No? Basta't dala natin ang salita ng Panginoon, huwag kayong matakot na maghayag ng salita. Kahit kung minsan, pakiramdam mo, hindi ka naman nila pakikinggan. Okay? Anong importante doon na makita nyo? Ang importante ninyong makita doon is that whether they receive the word or not. Okay? Ulitin ko. Whether they receive the word or not. Ang mahalagang makita ng Diyos, ang puso mo na ako'y sumusunod sa iyo, Lord. Hindi man nila tanggapin, basta ako, iahayag ko ang salita mo ng buong tapang, buong tapat, buong kaluluwa ko. Kaya wag tayong ma-allergy kung minsan iimbitahan tayo ng mga secular na mga organisasyon at kahit mga secular na mga tao to speak to them. Just make sure that you bring the word of God to them. Hindi kayo nakikipag-compromise. Okay? So sabi dito, sa radical preparation and excellence, pag binasa niyo yung Daniel 5:12, may nakakita po ba? Wala pa? Sige, babasahin ko. 2. Sa ano po yan? Sa Old Testament? Okay. Okay. Ano? Ezekiel, Daniel.
5:12. Sabi diyan, tingnan niyo po anong meron si Daniel? Bakit siya hinahanap ng mga hari? Sabi, inasmuch as an excellent spirit, knowledge, understanding, interpreting dreams, solving riddles, and explaining enigmas were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Ito yung apo. Ito yung apo ni Nebuchadnezzar. Isipin nyo mula kay Nebuchadnezzar, may bagong hari, naglingkod pa siya kay Cyrus na hindi rin mananampalataya. Okay? Sabi, now let Daniel be called. Tawagin nyo tong Daniel na to. Sino nagsabi kay Belteshazzar? Ang lola niya. Kaya alam nyo, ang mga lola, may wisdom yung mga yan Hindi nyo talaga pwedeng tanggalin sila. Tandaan nyo, kahit gano'n na kayo ka-stable, hindi nyo pwedeng tanggalin ang mga lola sa buhay natin. Kasi bakit? Walang retirement ang pagiging magulang. Tandaan nyo to, walang retirement. Only refirement. Walang retirement. Sabi dito, now let Daniel be called and he will give the interpretation. Okay? At yung isa, Daniel 6. No? Daniel 6, verse 3. Tingnan nyo po. Basahin natin. Daniel 6, verse 3. Daniel 6, verse 3. Mali lang Ayan. Sabi, then this Daniel distinguished himself. Tingnan nyo po above the governors and satraps because of what? An excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. Sa buong kaharian. He is the first prime minister, actually. Daniel is the first prime minister. Kaya mahalaga, mga kapatid, that you know, yan, amen. Salamat. Thank you, Nak. Kaya mahalaga, mga anak, na pag kayo ay merong hindi maunawaan, gamitin niyo yung technology niyo. Gamitin niyo yung cellphone niyo. Ibibigay niyo sa inyo. Then go back to the Bible para ma-verify nyo kung totoo yung sinasabi nito. Tandaan nyo, pwede kayong bigyan ng knowledge nito, pero ang truth nasa Bible pa rin. Pwede kayong bigyan ng idea nito sa mga researches nyo, pero still go back to the basic. Alamin nyo sa Biblia. Kasi alam nyo kung bakit. Okay. That's why I'm telling you, go back to the Bible. Either King James or New King James Version. Okay? Now, ito na yung highlights, no? Sabi dito, Solomon my son, inulit ni David, no? Sa 1 Chronicle 22 verse 5. Dali Ayan. Sa biblical context, sabi dito, David did much of the foundational groundwork. Kaya mga ama, no? Whatever happens, umabot man sa kiskisan, don't give up your ground. Kasi kayo ang mananagot sa Diyos. Tayo ang mananagot sa Diyos. Ang paniwalaan nyo lang, dadating ang panahon na ang mga next generation, ang kiskisan na nararanasan natin ngayon, it will sharpen their spirit. Okay, tanungin ko kayo. Imagine niyo na kayo'y itak. Okay? Kayo'y itak. May itak bang tumatalas mag-solo? Wala. Anong kailangan ng itak para tumalas? Panghasa. Ang panghasa ba magaspang makinis? Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo.
Kung may konting gaspang o malaking gaspang. At sabihin nyo, sa katabi nyo, huwag mo akong lalayuan. Sabihin nyo, sige. Huwag mo akong lalayuan. Ikaw ang aking hasaan. Ha? So, ganyan talaga. Kaya ibinigay sa iyo yan. Ha? Even sa husband and wife. Kaya nga ang binigay sa husband and wife, sabi sa Biblia, suitable partner. Hindi sinabing perfect partner. Suitable. Ha? Okay? So sabi dito, David did much of the foundational groundwork, gathering immense wealth. Ibig sabihin, malakihan to. Materials and skilled labor. Alam niyo po ba kung ilan ang ginamit ni Solomon para mabuo ang temple? In 7 years, ha? In 7 years, 150,000 people. Ang ganda ng istorya na yan pag nabasa niyo po. Napakatagal na nito, hindi ba? Pero pag binasa nyo yung Chronicles, okay? Kung paano nila inorganize ang workers, para kang may construction. Pag kayo may construction firm, maaalala nyo itong sinasabi ko. May labor talaga, may taga-tapyas ng bato, may taga-ganto, may taga-ganyan. Pakita mo nga yung ano. Okay, ito pa isa. Alam nyo po, nung time nila, sabi ng Biblia, pag binasa nyo po ito, walang narinig na pagpapalo ng martilyo, walang narinig na ingay sa paggagawa ng templo. Anong ibig sabihin? Dinadala ang mga bato, buo na. Kaya makikita nyo, na-chisel na siya. Ibig sabihin, doon sa paglalagyan, sinukat na yan, tapos, nakpakita mo nga yung nasa ibaba, yung may nasa ibaba. 'Di ba temple, tapos mayroong nasa ibabang ganun. Okay, yan. Nakita niyo po itong maliliit na to? Pwede mo bang i-highlight ito, Nak? Ayun yung temple, di ba? Alam niyo, gifted talaga to. Alam niyo kung bakit? Habang nasa baba sila, ayan o, habang nasa baba, sabi sa Bible, yun daw chini-chisel nila, malambot daw po yun. Madali lang ganunin. Pero once na naiangat na yan dito at na-expose na sa init, biglang tumitigas. Grabe, no? Nakita niyo po? They have already practiced efficient engineering on that time. Kaya itong idea ng quality management system, hindi ito bago. Matagal na to. No? Hindi ko na nga lang mabawi. No? Nung nagpa-certify ako, hindi ko na mabawi yung binayad ko. Nasa Bible naman pala. Diba? Amen. Ang mahalaga, mga kapatid, alam na natin. Magbasa lang kayo na magbasa, sasabihin ko sa inyo, patatalinuhin kayo ng Biblia. Sabi ni Theodore Roosevelt, kilala niyo si Theodore Roosevelt? I'm not sure kung siya 26th President or 16th President of the United States. Sabi niya, if the new generation will be serious to read the Bible, they are more than college graduates. Daig pa nila ang gumraduate ng kolehiyo. Bakit kaya sinabi ni Theodore Roosevelt yun? Kasi at the end of the at the beginning of their pagkatapos ng kanilang graduation, ang labanan talaga, alam nyo, hindi na academics. Value system na. Anong moral fiber meron ka? After mong gumraduate, wala na yung academics mo. Record na lang yan. Ang nakalagay, yung lahat ng pinaghirapan mo, nasa isang papel na nga lang yan eh. Di ba? Ano yun? Diploma. Nakalagay pa ba doon yung grades mo? Even nung ako yung nagsa-Saudi, hindi ka pwedeng pumunta sa site, no? Certified po ang inyong lingkod na International Safety Officer. Hindi ka pwedeng pumunta ng site, dala-dala mo yung lisensya mo, igaganyan mo sa mukha ng mga workers, sasabihin mo, oy, safety officer ako, sumunod ka, baka paluin ka ng mga yun. Kailangan mong matutunan, makisama. These people will not care how much you know unless they know how much you care. Ano po? At dito, makikita nyo po dito, yung foundational groundwork, yung pagmamahal ng isang ama. Di ba last week?
father's heart, di ba? Sa pagmamahal ni David, talagang inilay down niya yung kakailanganin ng kanyang anak. Now, tingnan niyo po dito. Sabi dito, sa susunod, ito Solomon, my son, is young. Inulit niya, Solomon, my son, is young and inexperienced. And the house to be built for the Lord must be exceedingly magnificent, famous, and glorious throughout all countries. Which is nangyari. Kasi hanggang ngayon, walang makatapat sa value niya. Pag samasamahin mo yung mga mega projects ng buong mundo ngayon, hindi makatapat. $59 billion hanggang ngayon. Yung mga project ni Elon Musk, 3 billion. 3.5 billion. Yung pinakita namin sa inyo last week, di ba? Yung building, yung outer space sa laboratory nila. Pero ito, pag kinumbert mo yung mga na-discovering mga ginto at saka yung mga nakuhang mga artifacts, mga archaeological findings, lumalabas na ang kanilang ginastos ay umaabot ng $59 billion. May sayang ba doon? Wala. Kasi binigay mo yun sa Panginoon. Okay? Now, sabi dito sa instruction, sabi dito, basahin ko lang ng buo, I will now make preparation for it. So David made abundant preparations before his death. Tamang-tama lang nung ipinasa niya kay Solomon, matanda na siya kasi noon eh. Nung ipinasa niya na kay Solomon, that's the transition. That's the legacy of continuation. Sabi dito, tingnan niyo po instruction, materials, and execution. Sa 1 King 5:17, sabi, and the king commanded them, tingnan nyo, to quarry large stones, costly stones, honed stones, to lay the foundation of the temple. Sa baba pa lang, tinapyas na. Parang ganito. Kuminsan, tinetrain ang mga taong dadalhin sa church sa labas. Para pagdating nyo sa church, tahimik na kayo. Hindi na kayo maingay. Pero the same thing. Tingnan nyo po Sabi dito, sa 1 Kings 6:21-23 na. So Solomon overlaid, inilatag niya, inside the temple with pure gold. He stretched gold chains across the front of the inner sanctuary and overlaid it with gold. The whole temple, the overlaid with gold, until he had finished all the temple. Also, he overlaid with gold the entire altar that was by the inner sanctuary. Inside the inner sanctuary, he made 2 cherubim of olive wood, each 10 cubit high. Pagka ikinumbert nyo kasi yung cubit, gumanyan kayo, yung cubit, mula sa siko mo, so more or less, mga 1.5 foot. 1 cubit is 1 point. Diba na? Sumagot, Opo, pastor, So yun yung taas ng cubit. 15 feet yun, in short, yung sinasabi nila. Okay? So, conclusion. Yan. Amen? Conclusion. Ano yung conclusion? Natapos ba yung temple? Yeah. 7 years natapos. They used 150,000. So many gold, so many bronze, so many jewels, mga precious stones, no? 1 King 6 verse 38. The house was finished in all its details. Tingnan nyo Di ba kanina sinasabi ko po sa inyo, nung natapos na yung flood kay Noah, sinabi sa Biblia, lahat ng sinabi ng Diyos kay Noah, itinupad niya. Dito makikita nyo, through the product, masasabi nyo na sinunod lahat yung detalye. Sabi, and the house was finished in all its details and according to all its plan. So he has 7 years in building it. A legacy of continuation. Anong dapat? Magkaroon tayo ng mindset. A legacy of continuation, a finishing generation. Okay? So susunod, pag-uusapan natin yan, yung finishing generation. Transition kasi yan. Kailangan nyo maintindihan, kailangan nating maintindihan, bakit ba may salita ng Diyos? Bakit ba pinagawa itong mga to? Minsan di natin maintindihan yan
Okay? Pero pag pinamayanin nyo sa buhay nyo yung doubt, okay, ito yung ano natin, ito yung challenge natin. Number 1, huwag nyong hayaan na yung doubt i-overrule yung doubt, i-overrule yung faith nyo. Okay? Kasi whatever happens, I rather believe to God than to doubt. Pag ako naniwala sa Diyos, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, walang lugi sa Panginoon. Okay? Pangalawa, if we doubt and we vocalize these doubts, okay? And sometimes, doubt pa lang, pinaniniwalaan mo na, hindi ba? Tama? Go back to yourself. Kung sino ba yung mas makatotohanan? Yung sinasabi ng Biblia o yung pinaniniwalaan mo? Paano mo malalaman? Look at your life. If the product of your life is confusing, you better go back to the Lord. Hindi kasi pwedeng mag-produce ang Panginoon ng confusion. Hindi rin pwedeng mag-produce ang Panginoon ng takot. Praise God. O pahabol, 2 Timothy 1 verse 7. Sabi sa 2 Timothy 1 verse 7, God has not given you the spirit of fear, but love, power, and sound mind. Matinong pag-iisip. At hindi nyo makukuha yan sa mundo. Isa lang ang pwede magbigay sa atin ng righteous thinking. Ang manual of life, which is the Bible. Amen?